Isang mapagpalang araw sa inyo, mga pusong nakikinig. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa kwentong puso. Sabi nila, ang pinakamabigat na daladalahan ay hindi ang kahirapan, kundi ang alaala ng pagyurak sa iyong pagkatao. Paano kung ang mismong taong dapat ay kakampi mo ang siyang dumurog sa dangal na matagal mong iningatan? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi namamana, kundi pinaglalaban. Ang ginto, kahit isawsaw mo sa putik, ginto pa rin. Ang boses ni Doña Milagros Monteverde ay mahinahon, pero matalim. Tila isang yelo na humihiwa sa mainit na hangin ng Grand Ballroom. Pero ang basura, kahit balutin mo sa seda, basura pa rin. At sa isang kisap mata, dumampi sa puting-puting bestida ni Jasmine ang malamig at madilim na pula ng alak. Huminto ang mundo. Nawala ang marahang tugtog ng piano. Tila naging bingi ang kanyang mga tainga sa mga bulungan ng mga bisitang nakapaligid. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Malakas, mabilis. Naramdaman niya ang lamig ng red wine na unti-unting gumagapang sa kanyang balat, kasabay ng amoy nitong maasim na tila sumisikil sa kanyang paghinga. Ang mantsa, kumakalat sa kanyang dibdib, parang dugo. Naalala niya ang sinabi ni Adrian sa kanya isang gabi, habang nakaupo sila sa parke at pinagmamasdan ang mga bituin. "Poprotektahan kita, Jasmine," sabi nito. Hawak ang kanyang mga kamay. Kahit kanino. Agad hinanap ng kanyang mga mata si Adrian. Nakita niya ito. Nakatayo sa tabi ng ina nito. Hindi gumagalaw. Ang mga matay ng lalaki, hindi sa galit, hindi sa pagtatanggol, kundi sa pagkabigla lamang. Nakanganga ang bibig na parang may gustong sabihin pero walang salitang lumalabas. Isang estatwa, isang estranghero. Sa paligid, may mga ngiting pilit tinatago sa likod ng mga pamaypay, may mga matang mapanghusga, may mga bulungang mas masakit pa sa sampal. Pero hindi umiyak si Jasmine. Hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, maingat, ibinaba niya ang kanyang kopita ng champagne sa pinakamalapit na mesa. Ang tunog ng salamin sa kahoy ay tila umaling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. Itinuon niya ang kanyang mga mata hindi sa babaeng dumurog sa kanyang dangal, kundi sa lalaking hinayaan lang itong mangyari. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Adrian. Isang tingin na walang laman, walang galit, walang luha. Isang tingin na mas malamig pa sa alak na dumadaloy sa kanyang damit. Isang tingin na walang salita, pero mas mabigat pa sa lahat ng isinumbat sa kanya nga ngayong gabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa lahat. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan habang binabagtas nito ang magagarang kalsada ng Bonifacio Global City. Ang mga kumikinang nagusali ay tila mga higanteng salamin na sumasalamin sa isang buhay na hindi para sa kanya. Sa bawat pagpihit ng manibela, unti-unting napapalitan ng tanawin. Mula sa makikinis na daan, naramdaman ni Jasmine ang bahagyang yugyog nang pumasok sila sa mga kalsadang pamilyar sa kanya. Ang mga ilaw ay hindi na kasing ningning. Ang mga tunog ay mas magulo. Pero dito siya buo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng apartment building. Walang valet, walang red carpet, tanging isang natutulog na bantay sa maliit na outpost. "Salamat, Mang Tonyo," mahinang sabi ni Jasmine sa driver. Pag-akyat niya sa kanyang unit sa ikatlong palapag, bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Isinuksok niya ang susi sa seradura at sa pagpihit nito, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Ate Lisa. Nakaupo sa maliit nilang sofa, halatang naghihintay. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya, tapos sa mantsa sa kanyang bestida at muling ibinalik ang tingin sa kanyang mga mata.
Isinara ni Jasmine ang pinto. Ang pag-click ng lock ay tila isang senyales. At doon, sa kaligtasan ng kanyang tahanan, bumigay ang lahat. Ang matatag na balikat ay nanghina. Ang matigas na ekspresyon ay lumambot. Ang mga matang nanuyo ay biglang nag-init at namasa. Humagulhol siya. Hindi isang iyak na may tunog, kundi isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Niyakap siya ni Ate Lisa. Mahigpit. Walang tanong. Walang husga. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako. Umiyak ka lang." Matapos ang ilang sandali, nang medyo humupa na ang kanyang paghikbi, marahan siyang inihiwalay ni Ate Lisa. "Magbihis ka na," sabi nito sa malumanay na boses. Nag-init ako ng lugaw. Paglabas ni Jasmine mula sa kwarto, suot ang isang lumang t-shirt at pajama pants na amoy niya ang pinaghalong luya at bawang. Sa maliit na lamesa, may isang mangkok ng mainit na lugaw na umuusok pa. Nilagyan ng itlog at tinadtad na sibuyas. Umupo siya at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, tila may kung anong init na gumagapang sa kanyang kalamnan, pinapawi ang lamig na idinulot ng gabi. Ang alat ng patis ay humalo sa natitirang alat ng kanyang mga luha. Dito, sa harap ng isang mangkok ng lugaw, sa isang apartment sa Tondo, naramdaman niyang muli ang kanyang sarili. Nawala ang luha, pero napalitan ito ng isang klase ng lamig sa kanyang mga mata, isang determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan. "Attorney," sabi niya. Malinaw at matatag ang boses. "Ituloy niyo na ang final review." May sinabi ang tao sa kabilang linya. "Opo," sagot ni Jasmine. Walang atrasan. Ibinaba niya ang tawag at muling humigop ng sabaw. Naramdaman niya ang titig ni Ate Lisa. "Anak," halos pabulong na tanong nito, puno ng pag-aalala. "Anong gagawin mo?" Tumingin si Jasmine sa kanya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting mapanganib. Nang umuwi si Adrian sa malaking bahay ng Monteverde sa Forbes Park, walang ingay. Ang mga chandeliers ay nagbigay ng malamig na liwanag at ang sahig na marmol ay tila mas lalong nagpaparamdam ng kalungkutan. Nakatayo si Doña Milagros sa sala, naghihintay. Hindi na ito galit. Tahimik na itong nagbabalik sa kanyang pamilyar na postura, ang reyna. "Aalis ako," sabi ni Adrian. Boses may awtoridad, pero may bakas ng pagod. "Hahanapin ko si Jasmine." Umangat ang kilay ni Doña Milagros. Para saan? Para magpakababa sa isang babaeng hindi marunong tumanaw ng utang na loob at walang pinagkakaabalahan kundi ang pera mo? "Sobra na po, Ma," putol ni Adrian. "Hindi niya deserve yun. Hindi mo deserve na gawin yun." Deserve? Ang salitang yan, Adrian, ay para sa mga taong may mapapatunayan. Siya? Basura pa rin siya sa paningin ng mundo at kailangan mong maging praktikal. Tandaan mo, anak, ikaw ay Monteverde. Huminga ng malalim si Adrian. Ang salitang praktikal ay matagal nang nakatatak sa buhay niya. "Kinakailangan nating maging matatag." Patuloy ni Doña Milagros, lumapit sa isang antique desk at kumuha ng isang manipis na folder. "Kung nagagawa kong maging matigas para lang iligtas ang apelyidong yan, dapat ka ring magsakripisyo." Inabot niya ang folder kay Adrian. Sa loob, naroon ang mga balita tungkol sa pagkalugi ng mga kumpanya, mga nakatagong utang, at mga sulat mula sa mga bangko. "Nasa bingit na tayo, Adrian. Hindi ko ito ginawa dahil gusto ko siyang saktan. Ginawa ko ito para protektahan ka. Ang kumpanya, ang apelyido." Naramdaman ni Adrian ang bigat ng folder, ang bigat ng kanyang utang na loob, ang lahat ng itinustos ng kanyang ina sa kanyang pag-aaral, ang lahat ng pangalan at kapangyarihan na minana niya. "Inayos ko na," sabi ni Doña Milagros. Mahina na ngayon ang boses.
tila napagod sa pagiging malakas. Si Rico Sarmiento, ang pamilya nila, ang magliligtas sa Monteverde Holdings. Pero kailangan mong kunin ang loob ni Rico sa lalong madaling panahon. Ibig mong sabihin, magpapakasal ako? Tanong ni Adrian. Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Hindi mo kailangang pakasalan agad-agad, Adrian. Kailangan lang nating mapanatili ang partnership. Maging polite ka, maging charming. Ganyan ang laro ng mga Monteverde. Bumalik ang tingin ni Adrian sa folder. Tinitigan niya ang pangalan ng kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya ng dignidad. Ano ang gagawin mo, Papa? Inipit niya ang folder sa ilalim ng kanyang braso. Alam niyang hindi tama ang ginawa ng kanyang ina kay Jasmine. Pero alam din niyang may katotohanan sa mga sinasabi nito tungkol sa krisis. Nasa peligro pala tayo, Ma, sabi ni Adrian. Hindi na ito tanong. Oo, anak. Nasa peligro tayo. At ikaw ang tanging paraan para makabangon. Hindi niya sinagot ang ina. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mundo ay naging isang hawla. Ginto ang mga rehas, pero hawla pa rin. Ang opisina ni Jasmine sa Kislaptek ay hindi kasing agarang ng mga Monteverde. Ang mga dingding ay kulay abo at puti, minimalist, at puno ng mga monitor na nagpapakita ng real-time data. Walang matitingkad na kulay, walang mamahaling artwork. Ang tanging dekorasyon ay mga sipi tungkol sa resilience at diskarte. 10:00 ng umaga. Nakaupo si Jasmine sa dulo ng isang mahabang conference table. Kaharap niya ang kanyang legal counsel, si Attorney Diaz, at ang M&A team na pinamumunuan ni Mr. Chen, isang bihasang negotiator. So Mr. Chen, kalmado niyang sabi, walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Anong status ng Monteverde Holdings? Ma'am, as expected. Sagot ni Mr. Chen, inayos ang salamin. They are bleeding. Their cash flow is negative and they are drowning in short-term debts. The due diligence confirms their assets are overvalued and they have several contracts with questionable pricing. Boy. Tumango si Jasmine. The questionable contracts. Focus tayo doon. Bumaling siya kay Attorney Diaz. Ang Sarmiento deal. Hinala ko, ito ang lifeline na nila. At ito rin ang magiging kabaong nila. We've reviewed the supply contract, ma'am. Paliwanag ni Diaz. Ang Sarmiento Group, sa pamumuno ni Mr. Rico Sarmiento, ay nagsusupply ng specialized raw materials. Pero ang presyo, 3 times the market rate. Parang kickback ang dating, ma'am. Hindi parang attorney. Kickback talaga. Jasmine took a sip of her black coffee. Ang kape ay mainit, pero ang kanyang disposisyon ay yelo. Gusto kong makita kung gaano sila ka-desperate. Mr. Chen, gamitin mo ang power of attorney natin sa isa sa mga creditor bank. Ang account na ginagamit nila para sa mga large payments, gawin nating temporary freeze. Nagulat si Chen. Ma'am, legal yan, pero it will trigger a major panic. Precisely. Tumingin si Jasmine sa screen na nagpapakita ng logo ng Monteverde Holdings. Kailangan nilang makaramdam. Kailangan nilang magising na ang kislap ng kanilang apelyido ay hindi na nagpapasilaw sa lahat. Pagkatapos ng 30 minuto, nag-recess ang meeting. Ngunit bago pa man umalis ang lahat, pumasok ang executive assistant ni Jasmine na may mukhang nag-aalala. Ma'am, may video call po from Rico Sarmiento. He insists on talking to the chairman. Nilahad ni Jasmine ang kanyang kamay. Ilagay mo sa speaker at i-project mo sa screen. Lumabas sa screen si Rico Sarmiento. Mayabang. May kasamang pilit ng ngiti. Good morning, Miss Dela Cruz. Ang ganda ng background mo. Very. Practical. Kumusta ang tech world? Nasa boardroom ako, Mr. Sarmiento. Wala akong oras sa small talk. Spill it. Ouch! Direct to the point, ha? Well, may nag-report sa akin na may minor technical glitch daw kayo sa isa sa mga partner bank ninyo. Yung sa payments ng Monteverde, sana maayos ninyo agad.
Because if not, magkakaroon ng penalty ang inyong kliyente, future partner. Gumiti si Rico. Isang ngiti na nagpapahiwatig na alam niyang siya ang may kontrol. Ngumiti rin si Jasmine. Isang ngiting hindi gumagalaw ang mata. Mr. Sarmiento, sabi niya, dahan-dahan, binibigyang diin ang bawat salita. Hindi technical glitch ang tawag doon. Ang tawag doon, due diligence. At sa totoo lang, ang technical glitch ay sa inyo yata. Ang presyo ng inyong raw materials ay mas mataas ng 200% sa global index. Medyo masama yata ang system ninyo, hindi ba? Nawala ang nangiti ni Rico. Nagulat ito. Anong pinagsasabi mo? Private iyan. Walang private sa digital age, Rico. Kung may baho kang tinatago, lalabas at lalabas yan. Ngayon, gusto mo bang pag-usapan pa natin ang penalty? O gusto mo nang ayusin ang mga questionable contracts mo? Pinutol ni Jasmine ang tawag. Tumingin siya sa kanyang team. Action plan. I-release ang funds in 1 hour. Huwag nating patayin. Hayaan nating magpanik lang. At Attorney Diaz, ihanda ang documentation para sa susunod na hit. Samantala, sa Makati, nakasigaw si Doña Milagros sa telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng receiver. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ma-release ang pondo? Sinong nag-freeze? Isang maliit na tech company lang yan. Gawin mo ang trabaho mo. Pinatid niya ang tawag. Hiningal. Ang kanyang mahal na jade vase ay tila hindi makita sa paningin niya dahil sa galit. Tumunog muli ang telepono. Ito ay ang kanyang financial director. Donya, may problema. Hindi ma-release ang pondo para sa Sarmiento shipment. Naka-freeze ang account. At may lumabas na article sa Business Weekly tungkol sa atin. Discreet lang. Pero nakita ko ang pangalan ni Rico Sarmiento. Baka, huwag kang mag-isip ng masama. Sigaw ni Doña Milagros. I-contact mo ang bangko. Ayusin mo yan. Ngayon na. Ang mga pader ng kanyang palasyo ay nagsisimula ng gumuho. Ang Monteverde Mansion ay hindi na isang tahanan ng katahimikan. Ang telepono ni Doña Milagros ay tumutunog ng walang tigil. At ang kanyang mga tinig ay nagiging matinis at desperado. Hindi niya makontak ang mga bank director. Lahat ay tila nagtatago. Pumasok si Adrian sa kanyang opisina. Dala ang isang folder na puno ng balance sheets. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ang boses niya ay walang galit, kundi pagkabigo. Alin ang totoo, Adrian? Walang lingon ni Doña Milagros. Nakaharap siya sa bintana, tila nakikipag-usap sa buong Makati. Na may mga taong nagtatangkang sirain tayo, na may mga ahas na naninira. Hindi ang mga ahas, ang mga kickback. Humarap si Doña Milagros, ang kanyang mga matay nagniningas. Wala kang alam sa pagnenegosyo, Adrian. Iyon ang cost of doing business. Ginawa ko lang iyon para may makuha tayong pang-amortize sa mga utang. Ginawa ko yon para sa atin. Para sa atin? O para sa iyong pangalan? Kung totoo yan, bakit kailangan pang itali ang sarili ko sa pamilya Sarmiento? Bakit hindi mo lang sabihin ang totoo sa akin at sama-sama tayong maghahanap ng solusyon? Dahil hindi mo kayang gawin. Maghahanap ka ng solusyon kay Jasmine. Hindi siya ang sagot, Adrian. Wala siyang alam sa praktikal na buhay. Siya ang rason kung bakit nag-iisa ka ngayon. Umiling si Adrian. Hindi po siya ang rason. Ang rason ay ang pride mo, at ang apelyidong Monteverde na akala mo'y bulletproof. Ang mga salita ay tila bala na tumagos sa baluti ng kanyang ina. Biglang nanahimik si Doña Milagros. Marahan siyang bumalik sa kanyang mesa, kinuha ang kanyang frame ng larawan ng kanyang asawa at matagal na tinitigan. Isang sandali ng kahinaan. Ang alam ko lang, Adrian, sabi niya, hindi na nakatingin sa kanya. Ako ang nagdala sa apelidong ito nang ikaw ay bata pa. Ako ang nagtrabaho para sa lahat ng ito at ako ang magliligtas sa apelidong ito. Kaya, ngayong gabi, gusto ko,
Magpakabait ka sa hapunan kasama ang mga Sarmiento. Gusto mo pa ring ituloy? Tanong ni Adrian. Ito ang huling baraha ko. Tugon ng ina. Kapag hindi nag-commit si Rico Sarmiento, ubos na tayo. Ubos na ang lahat. Napakasakit para kay Adrian na makita ang kanyang ina na unti-unting lumulubog sa kanyang sariling kapalaluan. Ngunit narinig niya ang takot sa boses nito. Ang takot na yon ang naging dahilan kung bakit niya kinuha ang folder. Sige ma, sabi niya, matapos ang 1 minutong katahimikan. Pupunta ako para malaman ko ang totoo. Umalis si Adrian. Sa kanyang kwarto, hindi niya inayos ang kanyang suit. Kinuha niya ang folder, umupo sa desk, at nagsimulang basahin ang fine print, ang presyo ng raw materials, ang mga petsa, ang mga invoices, lahat ay nakaturo sa iisang direksyon. Habang nagbabasa, nahanap niya ang isang maliit na detalye, isang pagbabayad na naka-flag ng Monteverde's accounting team noong nakaraang taon. Isang bayad sa isang shell company na hindi niya alam. Agad siyang nag-photocopy ng ilang mahahalagang pahina. Hindi na siya nagtitiwala. Nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, suot ang kanyang dark gray suit, hindi na siya ang Adrian na nagtatago. Ngayon, isa na siyang Adrian na may misyon. Oo, pupunta ako ma, para malaman ko ang totoo. Kinabukasan ng umaga, suot ang isang simpleng denim jacket at jeans, dumaan si Jasmine sa isang ospital na malapit sa Tondo. Hindi ito ang mga pribadong ospital na nakasanayan niyang bisitahin para sa mga executive check-up. Ito ay isang pampublikong pasilidad, abala, at may amoy na pinaghalong gamot at disinfektante. Sa isang sulok ng ward, naroon si Mang Nestor, ang matandang tindero ng dyaryo na minsang nagbigay sa kanya ng natitirang pandesal nang siya'y bata pa at gutom. Ang utang na loob na yon ay hindi niya kailanman nalimutan. Kumusta po, Mang Nestor? Mahinang bati ni Jasmine. Kasalukuyang inaayos ni Ate Lisa ang kanyang unan. Tumango si Mang Nestor, tila hirap magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning. Salamat anak, bulong ni Mang Nestor. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako nakabayad sa ospital. Sabi ng nurse, may nag-sponsor daw ng lahat. Wala po yun, Mang Nestor, sagot ni Jasmine, ngumiti. Kayo po ang nagturo sa akin na ang dangal ay ang pinakamahalagang puhunan. Hindi ko po yun malilimutan. Kinuha niya ang isang mansanas at sinimulang balatan. Dahan-dahan. Maingat. Ang aksyon na ito ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang kamay na ilang araw nang ginagamit sa pagpirma ng mga utos na nagpapabagsak ng isang imperyo. Jasmine, huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo, pabulong na sabi ni Ate Lisa habang inaayos ang kumot ni Mang Nestor. Ang ginawa ng nanay ni Adrian, masakit yun, pero huwag mong itumbas sa kasamaan. Alam ko, Lisa, hindi ko sinisira ang kumpanya dahil sa galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung bulok ang pundasyon, kailangan itong gibain para makapagtayo ng bago. Pero si Adrian, nakita ko ang mga balita. Maghiwalay na raw kayo. Bakit hindi mo siya kinakausap? Tumingin si Jasmine sa mansanas na nasa kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng salita. Ang kailangan ko ay action. Ang katahimikan niya noon, mas masakit pa sa bawat pang-aalipusta ng nanay niya. Biglang lumapit ang isang nurse sa kanila. Miss De La Cruz? Tanong ng nurse. Gusto ko lang pong i-update kayo. May bumisita po dito kaninang umaga. Isang lalaki, nakasuit, mukhang professional pero very respectful. Nagtanong po siya kung kumusta na si Mang Nestor. Sabi niya, friend of the family daw. Napahinto si Jasmine sa pagbabalat. Friend of the family? Hindi kilala ni Mang Nestor ang mga Monteverde. Ano pong pangalan? Tanong ni Jasmine. Hindi niya binanggit pero mukhang nagmamadali. Ang sabi lang niya ay may utang na loob daw siya kay Mang Nestor at sa mga taong tulad niya. Tiningnan ni Jasmine si Ate Lisa.
Nag-iisip, sino yun? Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang notification mula sa kanyang legal team. Urgent update on Sarmiento's meeting venue. Hindi ko na po kailangang magtagal, Mang Nestor. Babalik po ako, sabi ni Jasmine. Lisa, tulungan mo si Mang Nestor. Kailangan kong umalis. Habang naglalakad palabas, binasa niya ang mensahe. Ang huling pagpupulong ay inayos na ng Monteverde Holdings sa parehong hotel kung saan naganap ang pag-iisnab. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang likod. Isang huling pagsubok. Isang huling pagkakataon para sa kanila. Ang restaurant ay matatagpuan sa isang exclusive na golf club. Ito ang lugar kung saan ang pera at kapangyarihan ay naglalakad ng magkasabay. Nakahanda na ang isang round table. Nakaupo si Doña Milagros, tense pero pilit na ngumingiti. Sa tabi niya, si Rico Sarmiento, mayabang at tila nanalo na. Dumating si Adrian. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Adrian, my future partner. Bati ni Rico, tumayo at nag-abot ng kamay. Ang pagkakamay ay mahigpit, halos mayabang. Rico? Tipid na tugon ni Adrian. Simula pa lang, ramdam na ang tensyon. Halos walang ganang kumain si Adrian. Ang kanyang isip ay abala sa mga invoices at ledger na binasa niya. Napakahusay ng mama mo, Adrian, sabi ni Rico habang humihigop ng wine. Kahit may small hiccup sa bank accounts na ayos din agad. Ang galing talaga mag-navigate ng mama mo sa mga complex contracts. Lalo na sa mga inflated contracts. Sagot ni Adrian kalmado. Napahinto si Rico. Nag-iba ang hangin. Tumingin si Doña Milagros kay Adrian. Nagbabala ang kanyang mga mata. Naku Adrian, business talk. Sabat ni Doña Milagros, pilit nang ngumingiti. Hayaan mo na ang mga technicalities. Ngunit hindi tumigil si Rico. Tila naghahanap ito ng gulo. Bakit ba Adrian? Baka hinahanap mo ang iyong ex-fiancé? Narinig ko. Nag-break kayo. Siyempre, sino ba naman ang may gustong Monteverde na mapangasawa ang isang babaeng galing sa Tondo? Alam mo na, low class. Ang dugo ni Adrian ay tila kumulo. Ang lahat ng guilt at frustration na nakapaloob sa kanya ay umapaw. Ang Tondo, matigas na sabi ni Adrian, inilapag ang kanyang tinidor. Ang Tondo ang nagturo sa kanya ng diskarte at dignidad. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng salitang yun, Rico. Nagtawanan si Rico, pilit. Dignidad? Wala namang mabibili dyan. Kung may dignidad siya, bakit hindi niya isinakripisyo ang kanyang pride para sa mas malaking opportunity? Sayang, Adrian. Sayang ang pera at oras na ginugol mo sa babaeng walang class. Hindi siya walang class, putol ni Adrian. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rico. Siya ang totoong class. Dahil siya, sa sarili niyang sikap, nagtayo siya ng isang kumpanya. Ikaw, Rico? Minana mo lang yan. At sinisira mo lang. Walang class yun. Yun ang bulok. Napanganga si Rico. Halos hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Adrian! Bulong ni Doña Milagros na ngayon ay sobrang putlaan na. Sumusobra ka na. Hindi, Ima. Sagot ni Adrian tumayo. Ikaw ang sumusobra. At ikaw, Rico, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Alam ko ang tungkol sa mga pinirmahan mong kontrata. Nawala ang pagkasindak ni Rico. Napalitan ito ng matalim na tingin. Masyado kang mausi sa Adrian. Baka ang mga sikreto mo, hindi na manatiling sikreto. Tumawa ito ng mapag-uyam. Lalo na sa future business partner natin. Mag-ingat ka, Donya. Baka may ahas sa pamilya ninyo. Napapikit si Doña Milagros. Ang pagbabanta ay hindi na para sa kanya, kundi para kay Adrian. Walang paalam, tinalikuran ni Adrian ang mesa. Isang linggo matapos ang gulo sa golf club, hindi pa rin nag-iisip si Adrian kung saan siya matutulog. Nag-check-in lang siya sa isang simpleng hotel malapit sa Makati habang patuloy siyang nag-aaral ng mga dokumento. Samantala, sa opisina na ng Kislaptek,
Naghahanda si Jasmine para sa kanyang second strike. Attorney Diaz, handa na ba ang press kit? Tanong ni Jasmine, nakatingin sa kanyang computer screen na nagpapakita ng headline. Ready na po, ma'am. Ang source natin, si Miss Cruz ng Business Weekly, ay isang independent journalist. Wala pong trace na galing sa atin ang leak. Perfect. Ang leak ay tungkol sa isang serye ng mga hinalang fraudulent transactions na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Monteverde Holdings, particular sa isang long-term supplier na pag-aari ng isang minority partner. Hindi binanggit ang pangalan ni Rico Sarmiento, pero ang description ng supplier ay sapat na. I-release mo na, utos ni Jasmine. Habang naghihintay, nag-scroll si Jasmine sa kanyang phone. Nakita niya ang isang lumang larawan ni Adrian. Sa tabi ng larawan, may isang article tungkol sa Monteverde Sarmiento Alliance. Adrian Monteverde, handa nang magsakripisyo ng personal na buhay para sa pamilya. Iniiwan ang low-class fiancé para sa marriage of convenience. Napapikit si Jasmine. Ang sugat ay naghihilom, ngunit ang peklat ay naroon pa rin. Ang mga salita ay masakit dahil nagkaroon sila ng ilang katotohanan. Sinasakripisyo, hindi para sa pamilya niya, kundi para sa sarili niyang pride. Inilagay niya ang telepono sa lamesa. Hindi niya kailangang maging low class para iparamdam sa mga Monteverde na ang kanilang high class ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ilang minuto ang lumipas. Sa buong Makati, nag-ingay ang mga balita. Ang mga stockbrokers ay nagsimulang magbenta. Ang Business Wire ay naging abo. Ang headline ng Business Weekly, Monteverde Holdings sa bingit. Mahahalagang kontrata, nasa panganib. Mayimhom. Sa Forbes Park, muntik nang mabasag ni Doña Milagros ang telepono. Sino ang gumawa nito? Nagsisinungaling sila. Wala kaming tinatagong anumang fraud. Sigaw niya sa kanyang financial director. Doña, totoo ang mga reports. Yung shell company na nagmamay-ari sa supplier, ang dami na pong nagtatanong. At ang bangko, halos hindi na po tayo mapautang. I-contact mo si Rico. Siya ang partner natin. Kailangan niyang suportahan tayo. Sinubukan ko na po. Hindi po siya sumasagot. Pati po ang kanyang opisina. Nagsimulang manginig ang kamay ni Doña Milagros. Ito na ang pangalawang tama. Hindi na ito glitch. Ito ay isang coordinated attack. Bigla siyang may naalala. Ang titig ni Jasmine. Ang malamig na pagtalikod nito sa engagement party. Imposible. Isa lang siyang bata na galing sa kalsada. Wala siyang alam sa mga ganitong laro. Kinuha niya ang isang matandang whiskey at uminom ng diretsyo. Ang lahat ng kanyang karangalan, ang hiya na kanyang pinoprotektahan, ay unti-unting ginugulpi ng mga balita. Adrian! Sigaw niya naghahanap ng kasangga. Ngunit walang sumasagot. Saan ka na naman nagpunta, Adrian? Nagbalik si Adrian sa Forbes Park, hindi para umuwi, kundi para kumuha ng ilang gamit at para harapin ang kanyang ina. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Milagros na nakaupo sa sala. Balisa, ang buhok ay magulo at nakasuot ng luma niyang nightgown. Tila hindi natulog. Sa isang banda, ito na ang hitsura ng tunay na pagkatalo. Ikaw, bulyaw ni Doña Milagros. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Ang alin, ma? Tanong ni Adrian, kalmado. Ang mga balita, ang leak. Sinabi mo kay Jasmine ang lahat. Sinisira mo ang pamilya natin para sa babaeng yan. Hindi po si Jasmine ang sumisira sa pamilya natin. Tayo. Matagal na tayong bulok sa loob, ma. Ang mga kontrata ni Rico Sarmiento, alam mo na kickback yan. Ang kumpanya natin, ginamit mong front para sa laundering niya. Napatayo si Doña Milagros, tila sinampal ng mga salita. Wala kang alam. Wala kang karapatan. Itinuturo ko lang ang tama. Ginagawa ko ito para sa'yo. Kailangan nating makipag-alyansa para lang mabuhay tayo. Buhay, ma? Anong klase ng buhay ang mayroon tayo kung bawat desisyon ay nakatali sa kasinungalingan? Ang gusto mo lang, protektahan ang apelyido mo. Protektahan ang pride mo. Tama.
Anong masama sa pride? Wala tayong matitira kung wala yan. Wala tayong respeto. Ang respeto ay hindi binibili, ma. Kinikita. At ang dignidad na tinapakan mo kay Jasmine, yun ang rason kung bakit tayo ngayon bumabagsak. Umugong ang kwarto sa tindi ng kanilang sagutan. Sa buong buhay ni Adrian, ito ang unang pagkakataon na tinangkang manindigan niya laban sa autoridad ng kanyang ina. Kung ganyan lang ang tingin mo, sabi ni Doña Milagros, tila may banta sa boses. Umalis ka. Hindi kita kailangan. Hindi ka na Monteverde kung tatakas ka sa responsibilidad mo. Ito ang salitang nagpalaya kay Adrian. Umalis ka. Mabuti pa nga, ma, sabi ni Adrian. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hagdan. Kinuha niya ang isang maliit na sports bag, ilang damit, at ang photocopy ng mga dokumento. Nagbalik si Adrian sa sala. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng awa. Sana maging masaya ka sa apelyido mo, ma. Dahil ang apelyidong yan, ito na ang nagiging hawla ko. Huwag kang umalis, Adrian. Pagsisisihan mo yan. Ngunit hindi na siya nakinig. Lumabas siya ng bahay at ang bawat hakbang ay tila pagbasag sa tanikala ng utang na loob. Sa labas ng gaygoy, naramdaman ni Adrian ang simoy ng hangin. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Hindi na siya Monteverde na takot sa paghusga. Nagsimula siyang maglakad. Wala siyang pera sa ATM dahil lahat ng account niya ay nakatali sa kumpanya. Wala siyang plano. Kinuha niya ang telepono. Tiningnan niya ang larawan ni Jasmine. Ang sakit ng pagtalikod niya noon ay bumalik. Tumawag siya. Direktang nagring, ngunit napunta sa voicemail. Jasmine, mahina niyang sabi sa telepono. Alam ko, tahimik ako noon. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Pero ma, sinira niyo ang tiwala ng babaeng mahal ko. Ngayon, hahanapin ko kung paano yun muling bubuuin. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa. Kailangan niyang makita si Jasmine. Hindi para humingi ng tawad para sa kanyang ina, kundi para patunayan na karapat-dapat siya sa pag-ibig nito. Hindi alam ni Adrian kung saan magsisimula. Ang alam niya lang, kung gusto niyang hanapin ang totoong Jasmine, kailangan niyang hanapin ang lugar kung saan siya nagsimula. Tondo. Isang mundo ang pagitan ng Forbes Park at Tondo. Dito, ang init ay mas matindi, ang mga boses ay mas malakas, at ang buhay ay mas totoo. Unang pinuntahan niya ang sari-sari store na tinuro ni Jasmine sa kanya noon. Dito ako natutong magbilang, sabi niya. Pagkatapos, ang lumang basketball court. Sa bawat sulok, parang nakikita niya ang multo ni Jasmine. Ang batang matapang, ang babaeng may ambisyon. Hinanap niya si Ate Lisa. Hindi niya alam ang address nito, pero alam niyang ang Ate Lisa ang tanging tulay niya kay Jasmine. Sa isang karinderya, nagtanong siya, "Si Ate Lisa po, yung kasama ni Jasmine de la Cruz?" Tumingin sa kanya ang may-ari ng karinderya. Nagduda. Sino itong lalaking malinis, naka-suit pants pa, na naghahanap kay Lisa? Sino po sila, sir? Ako si Adrian, sabi niya. Kaibigan ni Jasmine. Tila may pag-aalinlangan pa rin ang babae, ngunit tinuro nito ang direksyon ng apartment ni Lisa. Nang makita niya si Lisa, nakita niya ang matinding pagtatanggol sa mga mata nito. Bakit ka nandito, Adrian? Tanong ni Lisa, walang galang. Nagtatago ka ba sa nanay mo? Hindi. Hindi ako nagtatago. Gusto kong malaman kung nasaan si Jasmine. Kailangan ko siyang makausap. Matapos siyang ipahiya ng nanay mo at matapos mo siyang hayaang maglakad ng mag-isa. Ano? Gusto mo lang sabihin na sorry? Hindi na sapat yun, Adrian. Alam ko, kaya ako nandito. Gusto kong maintindihan kung ano ang pinagdaanan niya. Hindi ako ang taong makakapag-ayos ng lahat, pero kailangan kong gawin ang tama.
Ipinakita ni Adrian kay Lisa ang photocopy ng mga dokumento tungkol sa mga kickback at fraud. Hahanapin ko ang katarungan, Lisa. Hindi lang para kay Jasmine, kundi para sa lahat ng empleyado ng Monteverde na maaapektuhan ng kasakiman ng nanay ko. Maniwala ka. Hindi na ako ang taong pinakawalan ni Jasmine noong engagement party. Tinitigan ni Lisa si Adrian. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagod at pag-aalala. Ang totoo, sabi ni Lisa. Nagpunta siya sa ospital noong nakaraang linggo kay Mang Nestor. Napatingin si Adrian. Si Mang Nestor, yung tindero ng dyaryo na nagbigay sa kanya ng pagkain noon? Oo, siya ang nagbayad ng lahat nang walang nakakaalam. Doon, naintindihan ni Adrian kung sino talaga si Jasmine. Hindi siya naghihiganti para sa pera. Naghahanap siya ng katarungan. Naalala niya, siya pala ang lalaking nakasuit na binanggit ng nurse. Lisa, sabi ni Adrian, may gusto akong gawin. Kailangan ko ng tulong mo. Umupo sila sa isang lumang bangko at sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang plano. Isang plano para maprotektahan ang mga empleyado ng kumpanya at para maayos ang ginulo ng kanyang ina. Nang matapos si Adrian, tumango si Lisa. Nakita niya ang isang bahagi ng puso ni Jasmine kay Adrian. Isang puso na handang lumaban para sa tama, kahit masakit. Hindi ko alam kung tama to, sabi ni Lisa. Kinuha niya ang isang scratch paper mula sa kanyang bulsa at nagsulat ng isang address. Pero kung talagang nagsisisi ka at seryoso ka sa sinasabi mo, pumunta ka dito bukas, 8:00 ng gabi. Ito ang hotel kung saan sila magko-convene. Ito ang address ng Grand Pacific Hotel, ang parehong lugar kung saan nangyari ang kahihiyan. Oras na para magkaharap kayo. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo siyang saktan ulit. Kinuha ni Adrian ang papel. Ang pangalan ng hotel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang Grand Pacific Hotel ay nagpakita ng parehong mapagmalaking kagandahan. Ang mga chandeliers ay kumikinang, ang marmol ay nagpapakita ng kinang. Ngunit ngayon, ang karangyaan ay may amoy ng pagkatalo at pagkasindak. 10:00 ng umaga. Ang Monteverde Holdings Board meeting ay isang seryosong pag-uusap. Nakaupo si Doña Milagros kasama ang kanyang legal team. Tense siya, pero may natitira pang pag-asa. Nag-aalala siya dahil hindi niya makontak si Adrian. Ngunit ang pag-asa niyang makipagnegosasyon sa anonymous investor ay nagpapalakas sa kanya. Ang deal ay simple, Donya. Sabi ng abogado ng investment bank, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang poker face. Ang investor ay handang bilhin ang 80% ng inyong kumpanya at i-absorb ang lahat ng toxic debts. Anong klaseng investor ba ito? Tanong ni Doña Milagros. Boses nanginginig. Bakit ayaw magpakilala? Gusto niyang maging dramatic, sagot ng abogado. At gusto niyang personal na makita ang inyong paglagda sa final acquisition document. Pumasok ang isang babae sa boardroom. Hindi siya nakatingin kay Doña Milagros. Matangkad, nakasuot ng isang simpleng beige suit. Naglalakad siya ng may paninindigan. May dala siyang folder. Umupo siya sa silya, sa dulo ng mahabang mesa, ang silya ng chairman. Tiningnan ni Doña Milagros ang babae. Hindi niya ito kilala, ngunit may pamilyar siyang aura. Ang babae ay nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Sino ka? Tanong ni Doña Milagros tumatayo. Dahan-dahan, marahan. Umikot ang swivel chair. Ang mukha ni Jasmine de la Cruz ay kalmado. Walang galit. Walang emosyon, tanging isang tingin na nagpapahiwatig ng lubos na kontrol. Hindi makahinga si Doña Milagros. Ang kanyang puso ay tila tumigil. Ikaw? Halos pabulong niyang nasabi. Walang sinabi si Jasmine. Kinuha niya ang legal document at inilapag sa mesa. Magandang araw po, Doña Milagros. Kalmado niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang yelo. Ako po si Jasmine de la Cruz,
Ako po ang chairman ng Kislaptek. At ako po ang inyong anonymous investor. Tumahimik ang kwarto. Isang katahimikang mas masahol pa sa nangyari sa engagement party. Ito ang final offer. Patuloy ni Jasmine, walang pakialam sa gulat ni Doña Milagros. Ang Kislaptek ay tatanggapin ng Monteverde Holdings. Lahat ng toxic debts ay babayaran namin. Ngunit, ang Monteverde name ay mananatili at ang lahat ng empleyado ay protektado. Hindi! Hindi ito mangyayari. Sigaw ni Doña Milagros. Ang kanyang boses ay naging tili. Isang basura lang kayo. Isa kang user. User po? Tumingin si Jasmine sa mga dokumento. Hindi po ako ang nag-under-declare ng assets. Hindi po ako ang nagbigay ng kickbacks kay Rico Sarmiento. At hindi po ako ang nagpabaya sa kumpanya na matagal na pinaghirapan ng inyong asawa. Ang buong pamilya ni Doña Milagros ay nakita ang pagbagsak ng kanyang pride. Ang hiya ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa alak na itinapon niya noon. Kung hindi kayo pipirma, Doña, sabi ni Jasmine, maaari ko po itong ilabas sa public, lahat ng dokumento. At sa huli, wala po kayong matitira. Tuluyan nang nanghina si Doña Milagros. Umupo siya, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, wala na. Tumingin si Jasmine sa kanyang legal team. Sabi niya, "Give her a pen." Nang iabot ang ballpen, biglang bumukas ang pinto. Si Adrian, hinihingal. Nakita niya si Jasmine. Nakita niya ang kanyang ina. Nakita niya ang folder sa mesa. Ang tatlong mata, Jasmine, Doña Milagros at Adrian, ay nagtagpo sa isang matinding tensyon. Ang katahimikan sa boardroom ay tumagal. Adrian, nakatayo pa rin sa pintuan, ay tinitigan si Jasmine. Nakita niya ang babaeng minahal niya. Ngayon, mas malakas, mas matatag, at may kapangyarihan na hindi kailanman niya naisip. Adrian, bulong ni Doña Milagros, titulungan mo ako. Hindi ito totoo. Sinasaktan niya ako. Ngunit Adrian ay hindi lumapit sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Jasmine. "Sige, Adrian," sabi ni Jasmine. "Tingnan mo. Lahat ng fraud, lahat ng kickback, ang apelyidong sinubukan mong protektahan, Tonya, ay nakatayo sa isang bulok na pundasyon." Inilahad ni Jasmine ang dokumento. Kinuha ito ni Adrian. Wala siyang duda. Ang lahat ng nakita niya sa photocopies ay nandoon. Pati ang mga dirty deals ni Rico Sarmiento. Ibinalik ni Adrian ang dokumento sa mesa. Humarap siya sa kanyang ina. "Ma, wala na tayong depensa. Ginawa mo ang lahat ng ito para protektahan ang pride mo. At sa huli, tayo pa rin ang masisira." Pagkatapos, humarap siya kay Jasmine. Hindi na siya nagtatanggol sa kanyang ina. "Jasmine!" Sinimulan ni naman niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa dami ng emosyon. "Wala akong karapatang humingi ng tawad para sa ginawa ng nanay ko. At wala akong karapatang humingi ng tawad para sa katahimikan ko." Yumuko siya, hindi sa pagyuko sa harap ng isang amo, kundi sa pagyuko sa harap ng isang taong sinaktan niya ng lubusan. "Ang sakit na idinulot ko sa iyo, hinding-hindi ko na mababawi. Ang tanging hiling ko lang ay huwag mong hayaang ang kasakiman ng isang tao ang maging dahilan para mawalan ng trabaho ang libu-libong empleyado ng kumpanyang ito. Sila ang tanging Monteverde na may dignidad. Huwag mong sirain ang mga tao na walang kasalanan. Gawin mo kung ano ang tama." Tinitigan ni Jasmine si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbasa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas, narinig niya ang aksyon na matagal na niyang hinintay. Ang lalaking minahal niya ay natuto ng tumayo para sa tama. "Hindi ko sinasabi ito para bawiin ka," dagdag ni Adrian. "Ginagawa ko ito para bumangon ako, para maging karapat-dapat ako sa respeto mo kahit bilang isang tao lang." Naging mas tahimik ang boardroom.
Ang mga tagabatas ay tila nakikinig sa isang personal na drama. Kinuha ni Jasmine ang ballpen at inabot ito kay Doña Milagros. Hindi ko po sisirain ang kumpanya ninyo, Doña. Kislaptech will restructure the company, rebrand it, and protect the employees. Pero ang lahat ng fraudulent contracts ay ibibigay namin sa proper authorities. Ito po ang inyong hatol, sabi ni Jasmine. Ang hiya na idinulot ninyo sa akin, ibabalik po sa inyo ng batas at ng publiko. Kinuha ni Doña Milagros ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang isang pirma ay nagpabagsak sa kanyang buong buhay. Nang matapos ang pulong, naglabasan ng mga tao. Naiiwan si Jasmine at Adrian. Sa parehong silid kung saan natapos ang kanilang pag-ibig, sila'y muling nagkaharap. Salamat, mahinang sabi ni Adrian. Hindi ko ito ginawa para sa iyo, Adrian. Sagot ni Jasmine, humihinga ng malalim. Ginawa ko ito para sa dignidad ko at para sa mga taong walang boses. Alam ko, tumahimik sila. Ang ingay ng Makati ay tila malayo. Pwede ba tayong mag-usap? Simula sa umpisa? Tanong ni Adrian. Tiningnan siya ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi madali. Ngunit sa ilalim ng lahat ng peklat, may natitira pang kislap. Hindi ako makakapangako ng kahit ano, Adrian, sabi ni Jasmine sa wakas. Pero sa ngayon, wala akong ganang makita ang mukha mo. Umalis ka muna. Tinalikuran siya ni Adrian. Hindi ito pagtalikod na puno ng galit, kundi pagtalikod na puno ng respeto. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Monteverde Holdings ay ngayon ay Kislap Monteverde Holdings na. Malaki ang pagbabago sa kumpanya. Nawala ang mga old ways, napalitan ng efficiency at transparency. Ang mga empleyado ay masaya. Ligtas ang trabaho nila. Si Doña Milagros ay nahaharap sa mga kasong isinampa ng gobyerno. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagbagsak ng kanyang negosyo, kundi ang pagbagsak ng kanyang dangal, ang hiya na dulot ng kanyang sariling kasakiman. Tahimik siya, namumuhay sa isang bahay na malayo sa mata ng publiko, dahan-dahang nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Si Jasmine, nakatayo sa kanyang bagong chairman's office sa lumang Monteverde building, ngayon ay may bintana na nakatanaw sa tondo. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na puro galit. Ngayon, may kasama ng wisdom. May kumatok sa kanyang pinto. Pasok! Sabi ni Jasmine, hindi pa rin lumilingon. Pumasok si Adrian. May dalang 2 tasa ng kape. Isang itim, para kay Jasmine, at isang may gatas, para sa kanya. Inilapag niya ang kape sa kanyang mesa. Mukhang ayos na ang lahat, sabi ni Adrian. Kailangan, sagot ni Jasmine, humarap sa kanya. Dahil marami ang umaasa. Si Adrian ay naging isang consultant sa ilalim ng Kislap Monteverde. Nagtatrabaho ng walang apelyido. Hindi na siya isang executive, kundi isang ordinaryong empleyado na gumagawa ng groundwork. Bakit ka pa nagtatrabaho dito, Adrian? Tanong ni Jasmine. Maari ka nang umalis. Ngumiti si Adrian. Hindi ako umalis dahil sa'yo. Umuwi ako dahil sa sarili ko. Dito, natutunan ko kung paano maging tapat sa sarili ko. At gusto kong patunayan na karapat-dapat akong maglingkod sa mga taong tulad ni Mang Nestor. Kinuha ni Jasmine ang tasa ng kape. Manit. Ang tiwala, Adrian, sabi ni Jasmine, tinitigan ng steam. Hindi yan isang contract na pwedeng pirmahan at maibalik agad. Kailangan yan, dahan-dahan, araw-araw, binubuo. Alam ko, tugon ni Adrian. Wala akong hinihingi, wala akong expectations. Kung kape lang ang kaya mong ibigay sa akin araw-araw, tatanggapin ko. Tumawa si Jasmine. Isang tawa na matagal nang nawala. Maligayang tawa. Isa-isang hakbang lang, Adrian. Sabi niya, pinasadahan ng tingin ng kanyang mga mata. Isa-isang hakbang. Ang pagtawa ay hindi nangangahulugang second chance na agad. Pero ito
ay nangangahulugang pagpapatawad. Ang sugat ay naghilom at ang peklat ay nagpapaalala na siya ay nagtagumpay. Kinuha ni Jasmine ang kape at tiningnan ang tondo. Ngayon, mayroon siyang pangalan, mayroon siyang kapangyarihan, at higit sa lahat, mayroon siyang dignidad na pinatunayan niya sa kanyang sarili. Ang dating batang lansangan, ngayon, ay ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang kapalaran. Ang kislap ng puso niya ay muling nabuhay. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito mula sa luha ng kahihiyan ni Jasmine hanggang sa kanyang matagumpay na pagbangon. Bawat kwento na ibinabahagi namin dito sa Kwentong Puso ay may bahagi ng ating buhay. At sa totoo lang, ang pagsulat sa kwento ni Jasmine ay isa sa pinakamabigat, lalo na ang scene kung saan siya'y hinalay sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng sakit ng mga taong minamaliit, ng mga taong pinatunayan ng kanilang sarili, pero hinuhusgahan pa rin dahil sa kanilang pinanggalingan. Sabi nila, ang Kwentong Puso ay nagbibigay lamang ng pag-asa, pero gusto naming ipaalala sa inyo, mga minamahal, na ang pag-asa ay hindi lamang nagmumula sa pagmamahalan, kundi sa lakas ng loob na magpatawad. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw lumalaban para sa kanilang dangal at nagpapatunay na ang practicality ay dapat may kasamang prinsipyo. Isang tanong ang nais naming iwan sa inyong mga puso. Ang silence ba ni Adrian sa simula ay sapat na rason para tuluyan siyang iwan ni Jasmine? O ang pagbabago niya, ang kanyang pagsisisi ay karapat-dapat para sa isang second chance? Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito na ang karma ay hindi laging mapanira. Minsan, ito ay isang daan patungo sa pagbabago, paglago, at higit sa lahat, pagpapatawad. Kung ikaw ay naantig, napaluha, o nainis sa mga Monteverde, huwag kalimutang i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. I-like at i-comment ang inyong pananaw. Ang inyong mga komento po ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli, mga pusong nakikinig, mag-ingat po kayo. Pamagat ng kwento, ang kislap ng puso, laban para sa dangal, inilahad ni Clara.